So marunong ka na magmotor and finally nag-decide ka na mag-upgrade, mag-level up into a big bike. Andito ang dalawa sa pinaka-hype ngayon na beginner big bike, particularly sport bikes na inline 4. Dito sa side natin is the 2023 Kawasaki Ninja ZX4 RR and on the other side is the 2022 Honda CBR 650R. Hey, what's up mga katingin, and today i-share ko sa inyo ang aking ownership experience dito sa dalawang beginner sport bikes na inline 4. So magsimula tayo muna dito sa Kawasaki ZX4RR. So physically, napaka-aggressive na itsura. Meron ditong ram air. And sa biglaang tingin, mapagkakamala mo siyang ZX25R kasi same naman sila halos ng fairings, ng ilaw. And dito naman sa CBR 650R, medyo familiar kayo sa kanya because yung kanyang front fairing and headlight ay kinuha sa CBR 1000RR Fireblade, which is the later model before ilabas yung RRR. From the front view, makikita nyo na malapad talaga si ZX4RR. As comparing kay CBR 650R, slim type siya eh. So parang, kung titignan mo, parang mas big bike tuloy si ZX4RR dahil sa lapad ng kanyang fairings. Pero, mas mataas ang fuel tank ni 650R. Yung clip-on naman ni 650R, mas mataas talaga, kaya mas relax ang kanyang riding position. Sabi nga nila, more on sport touring yung riding position mo kay 650R, while kay 4R ay mas aggressive, mas nakababa ang kanyang clip-ons, kaya mas yuko. Sa engine, the ZX4RR is powered by a 399cc inline 4. While the CBR 650R is powered by a 649cc inline 4. Itong ZX4RR on paper sa rehistro 400cc. Alam mo naman sa atin sa Pilipinas, para makapasok ka na expressway. Kaya ni-round off na siya into 400cc. Pagdating naman sa engine performance, itong 4RR ay merong 80 horsepower, while ang 650R ay meron siyang 95 horsepower. So medyo malaki yung difference nila. Siyempre sa cc, malaki rin yung difference from 400 to 650cc. In terms of horsepower, di ba? Konti lang yung difference nila. Imagine, 80 and 95, only 15 horsepower ang difference. Pero sa cc, malaki ang difference nila. It's 250cc. So, ganun kaganda ang ginawa nilang performance dito kay 4RR. Yung advantage niya sa horsepower, doon naman kinuha sa torque. So ang torque lang nito, 4R ay only 39 Newton meters of torque, while si 650R ay meron siyang 63 Newton meters of torque. So medyo malaki. In terms of top speed, si 4RR around 200 kph. Lumalagpas naman siya pero matagal niyang kunin. Sa performance, pagdating sa speed, lamang na lamang dito si 650R. Pagdating naman sa features, parehas naman sila naka-LED lights. Pero dito na lumamang si 4RR dahil sa kanyang features, 4.3 TFT display. Meron siya mga different riding modes. Parehas naman silang may traction control and ABS. Pero ito nagpaganda kay 4R, syempre updated dahil naka-colored TFT display na siya. Quick shifter up and down, while si CBR 650R wala siyang quick shifter, pero pwede mo siyang lagyan ng OEM na Honda quick shifter, kaso upshift lang. So wala siyang auto blip. Naka ride by wire technology niya siya, kaya wala kang makikita ditong throttle cable. 650R naka throttle cable pa rin siya. In terms of seat height, nasa 31.9 inches ang seat height ni 650R, and my height is almost 5'5". Hindi tayo masyadong tiptoe sa kanya, baba lang yung seat height niya. Kay ZX4RR, ang seat height niya ay 31.5 inches. Pero konti lang naman yung difference nila sa seat height, kaya very good sila parehas
for beginners. Kita nyo naman, di ako masyadong naka-tiptoe dito. Tapos makikita nyo yung riding position ni 4R, talagang mas nakayuko siya comparing kay 650R na mas upright ng konti. More on sport touring siya. Sa 4RR naman, mas nakafocus ito sa racetrack. Although hindi siya ganun kabilis, pero learner bike para matuto ka sa racetrack. Sa gulong naman nila, pareha silang 120 sa harapan. Pero sa rear, dito lamang si 650R dahil 180 yung kanyang rear tire. While kay 4R naman is only 160 yung lapad. Pagdating naman sa suspension, dito lamang si 4RR dahil yung front suspension niya ay preload adjustable. Parehas naman sila naka-Showa big piston fork na inverted. While kay 650R, hindi adjustable ang kanyang front suspension. Pagdating naman sa rear suspension, fully adjustable ang rear suspension ni 4RR. Merong preload, rebound and compression, damping, adjustments. While kay 650R naman, meron siyang 10 clicks of preload lamang. Yun lang ang pwede mo adjust sa kanya. Fuel capacity naman, dito lamang si 650R, meron siyang 15.4 liters of fuel tank. While kay 4R, medyo short lang siya ng konti. It's only a 15-liter fuel tank capacity. Sa weight naman, significantly lighter si 4RR with only 189 kilos, while si 650R, meron siyang 207 kilos of wet weight. But in real world, hindi ko naman napapansin yung difference nila. Dahil lamang naman kasi sa torque si 650R, so na-compensate niya yung kanyang mas mabigat na wet weight. Sound check naman tayo. Pareha silang inline 4, pero si 4RR ay 16,000 RPM ang kanyang red line, while si 650R is only 14,000 red line. Medyo maingay talaga si 4R, napakaingay talaga. Ayun, may bobombaro dito, pan ni Spidey Moto. John Dale Martin Avero po. John Dale, ayun. Sige, start mo na. Dati kasi ito kay Spidey Moto. Sinulit mo ah. Ngayon naman guys, magpapa-full tank tayo ng ZX4RR. Kukunin natin yung average fuel consumption. 6.1 liters ang nagamit natin. Tipid no? Nagsama pang walwalan yan. So guys, tinakbo natin ngayon 7,151. Tinakbo natin kanina 7,035. So that's a total of kilometers. So divided by 4.68 liters. Grabe guys, sobrang tipid. Ipa-flash ko pa rin yung exact na computation. Pero sobrang tipid. Yung price naman ni 4RR ay 499k, while yung price ni 650R is 549k. So in conclusion, parehas silang maganda. Mahirap talagang pumili sa kanilang dalawa dahil parehas silang worth it sa kanilang prices. Ang nagustuhan ko rito sa ZX4RR, sport bike talaga siya, pure sport bike, track oriented kasi meron siyang circuit mode, lap timer, kompleto siya, track ready na siya, out of the box. Meron na siyang adjustable suspension, quick shifter, auto blip, ride by wire. Tapos mas aggressive yung kanyang riding position, mas magaan, mas nimble sa twisty, sa cornering, sa handling. So kung gusto mo ng bike na mas screamer, gusto mo ng nagwawala, gusto mo ng konting speed pa lang pero tunog 120 na yung takbo mo, tunog top speed na kagad. Gusto mo yung head turner ka, lilingunin ka ng mga tao. Dito ka na sa ZX4RR. Pero head turner pa rin si 650R dahil screamer din naman to at 14,000 RPM redline. Malakas din talaga, maingay din talaga siya. And mas malaki yung tunog niya dahil nga mas mataas yung kanyang displacement and mas mahal siya ng 50k, pero yung 50k na yun justifiable naman yun dahil overall performance ay lamang siya sa torque, horsepower, top speed, and nimble din naman siya. Kung ginamit ko siya sa twisties, halos nasagad ko naman siya, yung gulong niya. Nag-enjoy din ako gamitin, madaling gamitin. Kaya lang medyo low tech siya kasi wala siyang quick shifter. Although pwede kang mag-upgrade. Ito naka-upgrade na to ng OEM quick shifter. Pero yung kanyang dash monochrome LCD dash na galing sa CB650R. Naka total cable pa siya. Pero para sa akin, worth it din to kung gusto mo talaga ng makikipagsabayan ka talaga sa mga bigger bikes, makakasabay ka dito. It all boils down kung saan mo gagamitin. Kung ikaw ay more on long rides, twisties, konting track days, okay na okay itong 650R. In the end, for their price, pares silang worth it.
and pares sila nag-enjoy ako and pares silang for keeps. And very good big bikes for beginners na inline 4.